Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, pag-aaralan po natin is patungkol po sa three tests of true faith po. So para po sa ating concept po, ito po ay patungkol po sa believable profession of faith. So ito po sabi po dito, as central components of the Baptistics view of baptism, which holds that only those who have given reasonable evidence of believing in Christ should be baptized. So, para po sa ating Bible reading po para sa araw na to, ito po yung matatagpuan po sa 2 Corinthians po, chapter 13, verse 5. At ito po ang sabi po sa English po, examine yourself to see whatever you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of courses you fail the test? So ito po ang sabi po naman po sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo ang nalalaman na si Jesus Kristo ay nasa inyo, maliban kayo nabigo sa pagsubok. So yun po yung ating Bible reading po para sa araw na to. And tayo naman po dumako po sa ating teaching po. So una po, three tests of salvific faith po. So una po, a new Lord. So obedience of Christ. So sinasabi po dito sa a new Lord po natin. So binabanggit po dito yung obedience po. Ito po yung pagsunod po natin sa ating Panginoong Kristo po. Pagsunod po natin sa lahat ng kanyang utos po. Pagsunod po natin sa kanya sa lahat po na sinasabi niya through the Bible po. So sa Bible po kasi tayo nagbe-basis kung what God said po sa atin po para sundin po natin siya. Para i-obey po natin lahat po ng utos po ng ating Panginoon Diyos. Para po nang sa ganun po is ma-adapt po natin lahat po ng utos ng ating Panginoon Diyos po sa ating sarili. Then magamit po natin dito sa pang-araw-araw. Then we can get we can help that being in obedience of Christ. We can educate the other people to be to have a relationship with Christ. So para mas mapalapit sila, so gamitin natin yung pagiging obedience po natin sa ating Panginoon Diyos para nang sa ganon is pwede po natin magamit ito and then ma-educate po natin yung iba. So pangalawang katuruan naman po is a new heart, loving God and loving people po. So kung dati po tayo bilang isang tao po is masama po tayo, then sa pamamagitan po natin po ng Diyos, sa pamamagitan po ng faith niya, then sa pamamagitan po ng baptism, is nagkaroon po tayo din a new heart. So dito na po nag-i-start yung loving God po natin. So yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon Diyos. Kung ganun din po yung pagmamahal po natin sa ating ibang tao, sa pamilya po natin, or sa mga kaibigan po natin. So doon po pinapakita po yung loving God and loving people po natin. So nagkakaroon po tayo ng relationship with God and other people po. So pangatlong katanungan po, a new outcome. So fruit of the Spirit. So yung nga po yung sabi ko, example ko po is makasalanan din tayo din na baptism po tayo. We have a new outcome po. Then we have the new fruit of the Spirit po. So meron na pong bagong Espiritu po ang namamagitan po sa atin. Meron na pong bagong Espiritu ang nananahan po sa ating sarili. Nang sa ganun po, patuloy po yung pagbabago po natin sa ating sarili. Patuloy po yung paglago po ng ating sarili po patungo po sa ating Panginoon Diyos. So yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.